February, napakabilis, no? Parang hinahatak kasi para kung January lang nung nakaraan. Hallelujah. Amen. Good morning, church! Hallelujah, good morning. Excited po ba ang lahat? Amen. Alam, pagpasalamat tayo kay Lord na ginising tayo. Hindi tayo na-late. Meron po bang na-late ngayon? Walang na-late. Perfect. Very good. Ginabago po talaga tayo ng Panginoon. Amen? Ano po? Ano na po ba ang mga balita sa Pilipinas ngayon? Pati ba sa Pilipinas, kilala na yon yung Epstein Files? Kilala na, alam ng lahat ang pinag-uusapan natin. Epstein Files, okay. So, pero sa local, di ba, nadawit na si De La Rosa, tsaka si Bongo. Nakita na ba si Atong ko? Wala pa. Hindi ba nakita? Baka tinago mo, brother only. Okay? So, alam niyo po, ang panahon po natin, hindi na po pwedeng magpa-baby sa mensahe ng Panginoon. Kasi hindi na po biro ang ating pong panahon na kinakalagyan. Kaya hindi pwede ang mga pa-baby o mga pa-tweetums na mensahe. Ano po? Kasi iba po ang pangangailangan ng ating panahon. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang bilis ng response. Napansin ko agad. Ang bilis. Palakpakan natin si Lord. Praise report. Palakpakan natin, mayroon tayong bagong PC. Amen. Ito po yung all-in-one PC. Siyempre, salamat po sa mga puso na nagbibigay. Ano po? Kaya po nakapag-upgrade tayo. Tingnan niyo po, hindi na natin nire-rebuke yung clicker. Dati nire-rebuke natin Akala natin, demonyong may kasalanan. Mabagal lang pala talaga siya. Okay po? So, glory to God po. At salamat din po sa lahat ng tumulong sa atin para mai-establish po itong ating PowerPoint system. Amen. Good morning, Brother Louie. Glad na nakahabol ka. Blessed ni Brother Louie kasi galing sa trabaho, humahabol talaga. No? Di ba, linang wala mo ng tulog, di ba? Opo, amen. Glory to God. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay hango sa John chapter 8 verses 31 to 38. Atin pong basahin na po. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino na po rito yung mga nakalaya na? Hindi sa kulungan. Nakalaya na, no po? Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni naman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Amen. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord, sa inyo pong katalinuhan, sa inyong wisdom, sa inyo pong salita, sa inyo pong plano, sa inyo pong kadakilang gawa, Panginoon. Truly, Lord, we are in awe at isang pribilehiyo, Lord God, ang mapag-aralan ito. Hinihingi lamang namin, Lord God, ang inyong gabay. Wisdom mo, knowledge mo, understanding mo, humility na nanggagaling po sa pagkababaan ng puso, Lord. Tanggalin po ang aming karunungan at palitan mo ng karunungan mo. Mawasakin mo po ang lahat ng ginagawa ng kalaban para agawin ang mensahe nito sa amin, Lord. Hayaan mo na ang buong sustansya nito, Lord, ay makamtan namin ngayong umaga na ito at magamit namin sa aming lakad at buhay Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus, ang ating sabi na, Amen. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan ay, ano pong pamagat? Kalayaan kay Kristo. Malalaman natin later on, bakit ba sinasabing kalayaan kay Kristo? Ang sabi po, no, balikan po natin, no, ang sarap pagpabalik-balik sa hindi naglalag. Ano ba? Sabi mo, di ba? Panginoon, kung patuloy kayong susunod
pwedeng tawaging alagad. So there is a requirement, obedience. Ang ibig sabihin, pagsunod sa alituntunin ng ating Panginoon. Di po ba? Ang sabi ng Panginoon, napakaganda po ng kanyang sinabi in Deuteronomy 30, di ba? Ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Agree? Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisigaw. Wala rin ito sa iba yung dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo. Nasa inyong mga labi at sa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo ito tuparin. So, alam natin ang mabuti at masama. Alam natin ang kalooban ng Panginoon. Ang pagkakaiba na nga lamang, tinutupad ba natin ito? Are we being obedient or are we being disobedient to the commandments of the Lord? Ang sabi ng Panginoon, binibigyan ko kayo ng pagpipilian. All of us are given a chance to choose buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Ano po pipiliin natin? Buhay o kamatayan? Buhay. Kasaganahan o kahirapan? Kasaganahan, hindi po ba? Pero, para makuha natin ang buhay at ang kasaganahan, kailangan may kalakip na pagsunod. Hindi po ba? Obedience po, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, so, malalaman nga ang isang tao sa kanyang gawa. Siguro naman, narinig niyo na si Alvin Aragon. Sikat siya ngayon, di po ba? Basahin natin in Matthew chapter 7, verse 15 to 20. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Again, it goes back to being obedient or being disobedient. Hindi natin hinuhusgahan si Alvin. Si Lord lang ang pwedeng mag-judge sa kanya. Diba? Kahit si Brother Eddie Villanueva, di ba? Tingnan natin yung gawa, yung bunga. Kahit po ako, ang titingnan po ninyo sa akin, hindi lang yung puro salita. Ano ba ang bunga ng tao na ito? Ang sabi nga po, di ba? Huwag maniniwala sa bawat espiritu, bagkus sila ay sa exam. Sila ay suriin. Very good. Malapit na. Subukin. Very good. Natutuwa ako kasi sa exam ay naglagay sila ay tanungin. Totoo ka ba? Hindi na sinubok. Tinanong na lang. Kasi natatamad magsubok. Di ba ba? So, ang kailangan subukin. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang isang igos sa matinik na halamanan? Mabuti ang bunga ng mabubuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya, titingnan na lang natin po, kasi ang daling magsabi, ang daling mag-proclaim ng Word of God, di po ba? Ang daling magsabi ng tama at katotohanan. Ang tanong, na i-apply ba natin yung katotohanan na yun sa ating mga buhay? Hindi po ba? Hindi tayo po pwedeng maging judgmental lang. At lagi po, di ba? Ang sabi ng Panginoon, kung may nagkakamali, yung mga taong may espiritu ang dapat magtuwid sa Kanya. Pero dapat gawin niya ng mahinahon at may pagmamahal. Kasi baka kailangan mag-ingat dahil baka siya naman ang mapahamak sa pagtutuwid niya. Sobrang galit at gigil niya kasi feeling niya tamang-tama siya. Siya naman ang napapahamak. No? At napupulaan siya ng ibang tao. Tandaan natin,
Hindi natin kailangang ipagsiksikan sa bawat tao na tayo ay Kristiyano kung ito ay nakikita sa ating buhay. Tama? Hindi natin, Christian ako, maniwala ka. Di nga. Diba? Pero kapag sasabihin na, Kristiyano to, kasi iba yung nararamdaman ko sa kanya. Diba? Yun ang mas maganda, na hindi mo kailangan ipagsigawan. So, meron pa rin pong mga lingkod ng Diyos na nasa ilalim ng bondage o ng pagiging alipin. Okay? Sino po ba dito yung alipin ng kagwapuhan, ng kagandahan? Ayan. Alipin ng shampoo. Alipin ano po? Ano po ba ang alipin? Ano po ba ang alipin? Noong unang panahon, isipin natin, ano ba ang alipin, Manny? Ano ang karapatan ng alipin? May karapatan ba ang alipin? Walang karapatan. Ang alipin hindi nakakapag-decide on his own, tama? Ang alipin magdedepende lang sa sinasabi ng kanyang master. Hindi siya po pwedeng mamili. Even ang kanyang pagkain, master niya ang magdedetermine nun. Saan siya pupunta? Anong gagawin niya? Master niya ang nagsasabi nun. Ang sabi nga po ng Panginoon in John 8:34, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi ba sasabihin natin, I am free. The Son has set me free, for therefore I am free indeed. Pero hindi nga po yun ang basihan eh. Kung ano yung sinabi natin, kung hindi ano yung nakikita sa gawa natin. Kung nakikita tayo na aalipin pa rin po sa kasalanan, kung tayo'y gumagawa ng kasalanan willfully o patuloy na gumagawa ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. There's no excuse. There's no way out. It is true. Ang hirap lang pong tanggapin talaga. Ang sabi ng Panginoon in Romans chapter 6 verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang sinusunod ninyo, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. So, once na nagpasakop ka, maging sa demonyo o maging sa Diyos, alipin ka na. Pwede kang maging alipin ng demonyo, pero pwede ka rin maging alipin ng Diyos. Ang pagiging alipin ng demonyo, naghahantong sa kamatayan. Ang pagiging alipin ng Diyos, naghahantong sa buhay na walang hanggan. Amen? Ano ang umaalipin sa'yo? It is between you and the Lord. Hindi ko po ito sinasabi to persecute you, to judge you, but I am here to express the message of the Lord. Ano ang umaalipin sa atin sa makabagong panahon? Naging alipin na ba tayo? Ako naging alipin po ako. Ang dami ko pong mga kinasadlakang bondage. Naging alipin po ako ng maraming bagay. Nakakahiya ko na lang pong isa-isahin at sabihin, pero naging alipin po ako. Meron po ba ditong naging alipin din? Amen. Taas nga po ang kamay. Amen. Naging alipin tayong lahat. Ano po? Wala naman pong perfecto eh. Pwedeng naging alipin tayo ng isang tao. Tama. Alam mo po yung mahal na mahal mo, na susundin mo ang lahat ng sasabihin niya, bakit may tumitingin sa katabi? Nagagawin mo lahat para ma-please siya kahit na alam mong hindi na tama. Alipin ng isang tao, no? Or alipin ng isang bagay. Alipin, pwede pong mga bagay, cellphone, pera, bahay, kotse, alipin, ano po? Kasi yun yung pinakamahalagang bagay sa iyo. Maaari pong alipin ng sarili. Alipin ng sarili. Alam mo po yung mahal na mahal yung sarili. Mahal na mahal. GGSS. Gandang-ganda at gwapong-gwapo sa sarili. Okay po? So, wag po natin po. Alam mo yung, pwede din po siyang maging bisyo o kasalanan. Yung, di ba, alam mo ang tama sa mali. Tama? I assume na lahat sa atin dito alam ang tama at mali. Tama?
Mali. Tama. Tama. Pero, hindi natin kayang iwanan yung mali na ginagawa natin. Amen? I have been through this at mahaba ang proseso para maiwanan ko yung alam kong ginagawa kong mali. Kaya hindi ako nagmamalinis sa harapan ninyo. Kita ng Panginoon ang puso ko. Pero ito po yung mga pag-alipin tayo. Alam mo hindi siya tama, pero hindi mo kayang iwanan. Pero hindi mo nga rin kayang i-proclaim kasi alam mo kung bakit ikinahihiya mo rin siya, di ba? Totoo, ang sabi ng Biblia, ang mga kasalanang ginagawa mo dati nung binago ka na ng Panginoon, hiyang-hiya ka na at nangliliit ka na sa mga pinaggagawa mo dati. Tama? Malamang siguro dati ang kasalanan natin, grabing-grabe, nabawasan, pero hanggang sa mga oras na to, we admit, meron pa rin. Hindi po ba? Kasi ano po inuunti-unti tayo ng Panginoon. Ang sabi nga in 2 Peter chapter 2 verse 19, ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Ang isang tao, sabihin mo, hindi ako na alipin yan. No, I am free. Pero, makikita mo na dinadaig siya ng sitwasyon na yon. It could be physical, emotional, spiritual, financial. Lahat ng aspeto pwede tayong maging alipin. Kasalanan, sobra-sobrang galit, hindi pagpapatawad, lust of eyes, lust of flesh. O kaya pwede tayong maging alipin ng takot. Hindi po ba? Sino yung mga napadpad sa doktor dahil takot mamatay? Ay, hindi po ba? Sorry po, wala pong pinato. Ito talaga, di po ba? Yung takot kang mamatay, sabi, Dok, ba't nandito ka? Gusto ko lang siguraduhin hindi ako mamamatay. Wala sa kapangyarihan ko yun, hindi naman ako Diyos, di ba? Pero kung meron ganun na kada may mararamdaman siya, feeling niya mamamatay siya, pwede po tayong maging slave of fear. Hindi lang natin recognize na po. Pwede rin po tayong maging alipin ng pagkain. Totoo po. Kasi po, meron po talagang proper na pagkain. Di ba ang gawa natin? Sorry, pero totoo, guilty nga din po, di ba? Kain ng kain. Tapos, parang, nakakatawa yung iba kong pasyente kasi sabi niya, Dok, pagalitan mo nga ito, napakatamad kumain. Wow, sana all katamad kumain. Di ba? Sabi niya, pagpuyat na, hindi na po yan kakain, matutulog na lang. Ay, ako kahit puyat ako, kakain pa rin ako, tsaka ako matutulog. Di ba? So, may pagkaalipin po na maaaring galit, inggit, negative thoughts. Na-share ko na po ito sa tagapamagitan na naging alipin ako ng negative thoughts before. Ano po? I-share ko po, no? High school pa lamang po ako noon. Isang example ko kasi yung lolo ko po, diabetic siya. Love na love ko yung lolo ko na yun. Binigyan ko ng halo-halo. Hindi ko naman alam na masama pala sa kanya yung halo-halo. Pagkakain niya ng halo-halo, nangisay siya. Tapos nadala siya sa ospital. Tapos, parang yung negative thought, pasok sa isip. Sabi niya, kasalanan mo. Alam niyo po yung hindi biro kasi matutulog ako, kasama ko siya. Gigising ako, kasama ko rin siya. Tapos sabi ko, kasalanan ko talaga. Hindi ko nga kasalanan, hindi ko naman alam. Sabi ko sa mama ko, Ma, dalhin mo na ako sa psychiatrist kasi parang hindi na ako normal, sabi ko. Hindi ako pinatulan ng nanay ko, hindi ako dinala sa psychiatrist. Ang naisip ko pong resort, praise God, nag-memorize ako ng Bible verse. So, hindi pa po ako born again noon. Catholic pa po ako noon. So, alam mo yung sa National Bookstore, marami pong mga card noon, diba? Noong mga 80s, 90s, may card, may Bible verse, ginagawa pa pong bookmark, diba? Hindi na sila nakaka-relate, Sister Joy, tayo na lang nakaka-relate. Tapos nakatingin ako, sabi ko, Proverbs 3, 5-6. Trust the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Nagustuhan ko, tumalon sa puso ko yung Bible verse na yun. Ang ginawa ko, minemorize ko.
bigla na lang pong nawala yung negative thought. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po? Our battle is spiritual. Kung pinatulan ako ng nanay ko noon, looking back, edi siguro binigyan ako ng gamot ng psychiatrist, di ba? Baka po hindi na tayo nagkita ngayon. Baka po ibang naging direction ko. Kaya magpuri sa Panginoon, meron talaga siyang plano. Kaya po, sinasabi nga din namin sa tagapamagitan, lahat ng bagay is spiritual. Lahat. Walang exemption. Relationship sa family, spiritual. Kalusugan, spiritual. Financial, spiritual. Relationship sa asawa, spiritual. Sa anak, spiritual. Ang lahat, spiritual. Lahat po may pinanggagalingang hugot yan ng spiritual realm. Mamaya makikita natin kung paano. Ano po. Sabi ng Panginoon, in Colossians 2, Verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag minuman. So meron po talagang nambibihag. It may be in thought, it may be in spirit, it may be in anything, pero may nambibihag. There is a snare. Merong bitag na lagi pong, alam mo po sa walk natin sa araw-araw, lagi pong merong nakalagay na bitag. Ito bitag ko to kay Alvin, ito kay Randy, ito kay Mama Levi, pero lahat may bitag. Kasi hindi naman papayagan ng demonyong maging madali yung buhay Kristiyana natin, hindi po ba? Sino na po ang nahulog sa bitag? No? Nahulog sa bitag eh, kasi hindi mo na paglabanan, kasi na-trap ka, na-ensnare ka, di po ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Ang hirap din pong i-explain sa mga kabataan kasi nga po, iba po ang natural urge ng mga kabataan eh. Tapos it comes with maturity na may mellow down po yung urges na yon. Pero it will take the Lord's wisdom para maunawaan ng mga kabataan kung ano ang kalooban ng Panginoon, hindi po ba? Sabihin mong mahirap pero hindi imposible. Tama? Mahirap pero hindi imposible. Ito po yung bunga ng Espiritu na sinasabi ng Panginoon. Kung babalikan natin yung mga bumibihag sa atin, lagi siyang kabaliktaran. Tingnan niyo po ha, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So kapag wala kang peace, laging may fear, laging may takot, walang kapayapaan. Pagtatyaga, imbes na pag-iinit ng ulo, di ba, o paggagalit, kabaitan, o imbes na kasamaan, o imbes na grudge, o kadamutan, di ba, kabaitan, kabutihan, pagtulong, katapatan, faithfulness, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Amen. Ito po yung bunga ng Espiritu. Ito po yung checklist natin. Kung may bucket list, may checklist. Ang banal na, ang Kristiyano may checklist din. Let's always check ourselves. Ano na po ba yung meron ako dito? Kasi kung papansinin po ninyo, hindi po sinabi ng Panginoon na ang mga bunga. Ang sabi ng Panginoon, bunga. Ang ibig sabihin, package. Ang ibig sabihin, kapag meron kang espiritu, lahat yan dapat nasa sayo. Kung wala yan sayo, kailangan i-work out natin kay Lord. Kasi kailangan kompleto yan. Hindi po pwedeng 2 out of 9, hindi po pwedeng gano'n, ano po. Pero hindi po ba nakakapagtaka? Bakit nga ba ang dami na nating naimbita, pero hindi bumalik? Bakit ba ang dami na pong nakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi nagpatuloy? Bakit nga po ba mas masaya na mag-celebrate ng party sa world kaysa mag-celebrate ng party sa church? Bakit nga po ba mas masarap matulog na lang sa kama pag linggo ng umaga at gumising ng hapon para feel mo na nakapahinga ka kumpara sa pumunta sa simbahan? Kasi di ba, struggle din pong gumising ng maaga. Ako po kapag umaga ng linggo, kasi may practice yung mga bata, ano po, hindi din tumitigil yung
yung bunganga ko sa kasi 3 po yung ginigising ko na magpa-practice ng alas 9. Ayaw na ayaw kong malilate, ano po. Kaya hindi siya madali, di ba? Sa ang katotohanan, kung tayo ay nasa bahay, mamaya kakain na lang tayo ng lunch doon, di ba? Tulog pa siguro tayo ng mga ganitong oras. Lalo na kapag malamig, masarap po ano. Pero bakit nga ba hindi makita ng tao yung kahalagahan ng pagsisimba, yung kahalagahan ng pagpunta sa church? No? Narinig akong lalaking umamen na nakamike. Nag-mic ka ba, Anjun? Amen, ang lakas. Amen. So, bakit hindi makita ng tao? Ito po yung kasagutan. Pakinggan, basahin po natin ha. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakaganda po, no? Ang kaluwalhatian ni Kristo ang siyang larawan ng Diyos. Hindi makita. Sino po dito ang nakaka-appreciate sa beauty ng Panginoon? Ang sarap kumanta sa Panginoon, Karina, di ba? Alam mo po yung pagkinanta mo, iniisip mo lahat ng ginawa. Shout to the Lord, I sing for joy. Di ba parang feel na feel? Alam ko feel na feel nyo kanina kasi ramdam po ang lakas ng kantahan niya, di po ba? Yun po, di ba? Na-appreciate natin yung pasasalamat sa Panginoon. Pero bakit nga ang mundo hindi makita? Kasi nga po, sila po ay binulag na. Ang ibig sabihin, may piring ang matay. Hindi na po talaga makikita unless si Lord po yung magbubukas ng kanilang mga mata. Kaya wag din tayong panghihinaan ng loob kung may hindi nakabalik o hindi naka-attend na naimbita. It will take time. Huwag nating pababayaan sa panalangin, ano po. Ang sabi niya, di ba, 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Sino po ba ang Diyos sa daigdig na ito? Di po ba? Sino ba ang Diyos? Grabe! Demonyo ba ang Diyos sa daigdig na ito? Opo! Demonyo po talaga ang naghahari dito, kaya nga po rampant ang kasamaan, rampant po ang mga pangyayari sa mundo natin kasi nga si Satan po ang Diyos ng mundo na ito. Alam po ba natin yun? Na demonyo ang naghahari? Ngayon kung demonyo ang naghahari, dapat mag-ingat talaga tayo. Kasi ano man ang pinapatupad ng demonyo sa pangkalahatan, pwede tayong matangay o madamay dahil nga po si Satan ang Diyos ng mundo na ito. There is such a thing as spiritual blindness na po. Yung nakakakita ka, uma-attend ka ng church o nakarinig ka na ng salita o nakabasa ka ng Bible verse, pero parang walang dating. Naramdaman nyo na po ba yung merong kinanta tapos yung salita doon, napahagulgul ka kasi tinamaan ka ng isang word na yun? O meron mong nakita doon sa screen na verse tapos tumalon sa puso mo tapos parang yung buong pagkatao mo pinuno ng verse na yun? Yun po yung bukas yung mata ng tao. Pero yun po yung I sing for joy at the heart. Yung gano'n yung walang effect yung pagpuri sa Panginoon. Hindi, yun po yung blind po siya. Ang sabi ng Panginoon, tandaan po natin ito. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Ang nagawa noon ay walang bagong pangyayari sa mundo ito. So, yung si Epstein, ano po ba ang ginagawa ni Epstein? Sige po, one word. Child trafficking, child molestation, child sacrifice. Pwede ko pong isasabihin ito kasi lahat naman po tayo ay mature na ano po. Kailangan na rin nating malaman. Just to give you a background, kung ano po yung ginagawa ng
ng kalaban, ano po. So, di ba, nung panahon ng Panginoon, ng mga Israelita, nung panahon na wala pang Panginoong Hesus, nag-aalay na po sila ng bata. Totoo po yan, nag-aalay sila ng bata. So, ang sabi ng Panginoon in Jeremiah 32:35, gumawa pa sila ng altar para kay Baal sa libis ng Ben Hinnom at doon sinunog bilang handog kay Molek. Si Molek o si Molok po, yan po yung mga demonyo, no? Ang kanilang mga anak. Hindi ko ito inutos o inisip man lamang na ipagawa sa kanila upang magkasala ang Huda. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos, ako si Yahweh. So before, nangyayari po yung child sacrifice, kunwari, kapag ulan ng ulan, o kaya walang ulan, o mag-aalay po sila ng isang bata, ang sasabihin nila, para mapayapa ang Diyos. Yung Diyos na sinasamba nila, sabihin, ay wala tayong blessing, mag-alay tayo ng bata para magkaroon tayo ng blessing. Ganun po ang thinking nila, ano po? Alam niyo po, sabi nga, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Wala bago sa pangyayari sa mundo ito. Ang naganap noon ay magaganap pa rin ngayon. So, did that sink in? Na ang pag-aalay ng bata noon ay nagaganap pa rin ngayon. Amen. Ito po yung Epstein Files. Ang Epstein Files po, bilang mature Christians, kailangan alam natin po ito, ha. Ang Epstein Files po, ito po si Jeffrey Epstein. Nakulong po ito, pero ang sabi po nila, nag-suicide na po sa loob ng kulungan. Pero recently, nakita daw po siya sa bayan ng Israel na pagala-gala. Ano po? Hindi naman po totoong magpapakamatay ang mga pinakamayaman sa mundo. Ito po ay napakayaman po nito at napakalawak po ng connection niya. Meron po siyang Epstein Island na ang lahat po ng sikat na politiko, US, Germany, France, lahat po ng mga sikat sa buong mundo pumupunta doon. Ngayon po lahat din ng Hollywood stars, Billie Eilish, Beyonce, Jay-Z, Puff Daddy, sino ba? Pumupunta din po sila dyan. Pati po mga leaders ng religious group, pumupunta rin po dyan. Ano po? Ngayon po, nagdadala po sila dyan ng mga batang babae o batang lalaki o matatandang babae. Basta po, alam niyo po ba na ang nawawala sa United States na bata sa isang taon is 460,000? Hindi na nakikita ulit. Halos kalahating milyon na mga bata. Saan na pupunta? Walang justice system. Ang galing-galing nilang maghanap. So, dito po nila ino-offer ang mga bata. Mind you, this is documented. Hindi po ito haka-haka. Ito po ay merong files almost more than 3 million pages po of evidence ito. Kaya ito po ay totoo. So doon po, ito po ha, sorry but I need to say this. Doon po nila tinotorture, doon po nila pinapatay, doon po nila iniinom ang dugo, at doon din po nila kinakaan. Grabe po ang kademonyohan ng mundo. Mind you, ang lahat po ng involved dito ay ang mga taong may say sa kinabukasan natin. Let that sink in. Kasama po si Bill Gates dito. Ang mga taong involved po dito ay sila din po ang nagpapatupad ng World War III. Ang mga taong involved dito, sila din po may hawak ng International Monetary Fund o ang World Bank din po. So, napakalaking organization po ito. Hindi simple at hindi po tao. Talaga pong rooted sa demonyo. Kaya alam niyo po, kung hindi child sacrifice
guys, it's still happening. Pero, posible ba na ang lahat ng bata sa mundo pwede nilang kunin ng demonyo? Hindi naman, di ba? Sobrang dami po, ano? So, kung hindi nila tayo kayang kunin physically, kukunin nila tayo spiritually. Sisimulan po nila ang mga bata at a young age. I want you to find out, I want you to search out for yourself, I want you to do your own research na ang Mickey Mouse at ang SpongeBob parehas kong kasama sa Epstein Files. Ito po yung mga programa ng kabataan na dapat kid-friendly, di ba? Dapat tiwala ka kasi walang makikitang masama ang anak mo dito. Pero yun pala, nag-i-insert po sila ng mga masasamang mensahe. We have to be very, 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 very wise. Sa panahon po na ito, hindi po biro. Ano po? We are made to think in a certain way. Kung mapapansin ninyo, even po, hindi po totoo na 10 lang ang celebrity na nag-send ng kanilang kaluluwa, na nagbenta ng kaluluwa kay Satan, ha? Example lang po yan. Pero kung mapapansin po ninyo sila po yung mga artistang laging may nakatakipang mata, tsaka lagi po gumagawa ng ganitong sign. Yan po. O kaya po yung may eye of horrors, kagaya nung kay Katy Perry po dyan. Ang ibig po sabihin yan, allegiance po sa demonyo. So, hindi po biro. Justin Bieber, hindi ko na alam, sobrang dami po eh. Kaya po mag-iingat tayo. Ang ibig sabihin, the most influential people na pinakikinggan natin, ang tunog na napakikinggan natin, ang cartoons na napapanood ng anak natin, maging ang teleserye na sinusundan natin, ang mga Netflix shows po, lahat po yan is infiltrated by the authority of this world. Kung hindi tayo magiging maingat, we will be victimized. Ano po ang goal nila? Give the victim what they want. Give the victim what they want. So, mas madali pong painan at sunggaban ang mga kalaban, ang mga prey, kung sila po ay walang wisdom ng Panginoon. Bigyan mo, parang bata, bigyan mo ng candy, makukuha mo. Parang, ito po, give the victim what they want. Ang ano po ang goal nila? The goal po is spiritual death. Once napatay ang apoy mo, dahil puyat na puyat tayo sa kaka-cellphone, sa kaka-video games, patay ang apoy mo, hindi ka makapat-church kasi pagod na pagod ka sa mga gawain ng buhay. Kapag patay ang apoy mo, dahil ayaw mong makikinig ng preaching o ayaw mong magbabasa ng Biblia, kapag patay ang apoy mo dahil hindi tayo nakikipag-fellowship sa mga kapwa natin mananampalataya, we will die spiritually. And mind you, ang mamatay nang wala sa Panginoong Yesus ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay, lalo't higit sa buhay ng isang Kristiyano. May Kristiyanong namamatay na wala ang Panginoong Yesus sa kanya. It can happen. That's why we have to be very careful. Isa lang naman ang gusto ng kalaban eh. The enemy always wants us dead, spiritually and physically. Kaya nga sila nagsisimula ng gera para maraming mamatay. Kaya nga sila naglalagay ng kung ano-anong gamot sa katawan natin para maraming mamatay. They are always after our death. That is the enmity of the seed of Satan and the seed of man. Merong demonyong galit sa mga tao dahil meron tayong chance umakyat sa langit. Ang sabi nga lang ni Pastor dati, ang demonyo kasi hindi na siya pwedeng umakyat sa langit. Ang demonyo, itinapo na siya sa impyerno. Wala na siyang second chance. Hindi siya pwedeng mag-repent. Hindi siya pwedeng magpakumbaba sa harapan ng Panginoon para makabalik sa langit. He is destined to go to hell. Ngayon ang mga tao ginawa niya to be with Him forever. Ang design sa atin at Panginoon, makasama niya for eternity sa kalangitan. Pero ang gusto ng demonyo, ma-entice tayo, maloko tayo, mahatak tayo, pababa, kasama niya sa impyerno. Kasi gusto niya ng maraming kasama doon. Sino ang gustong sumama sa kanya doon? We have to be very careful. This is a spiritual battle at ang strategy ng enemy is to enslave us with the things na akala natin harmless naman. With the things na akala natin
harmless ito when in the end, unti-unti palang kinukuha ni Satan yung life out of us. Nakarinig ka ng salita, dati Alvin, papatayin ko yan. Unti-untiin kong buhusan yan para makalimutan mo. At in the end, hindi ka na ulit babalik sa simbahan. That is the goal of the enemy para sa ating lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, kaya nga pinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ang purong ginto po na tinutukoy ng Panginoon ay ang mga gawa na mga kalugod-lugod sa Kanya dahil sa relationship natin sa Kanya. For example, may relationship ka sa Panginoon. Alam mo na ang Panginoon ay napiplease sa mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Ngayon, dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, gagawa ka ng mabuti to glorify the Lord your God. Doon ka nakakaipon ng ginto. Okay po? Bumili ka sa akin ng puting damit upang iyong suot, puting damit upang bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Lahat po tayo ay hubad at marungin sa Panginoon unless we buy that cloth. Ano po ang damit na ito? Ang damit po nito ay ang damit ng banal na Espiritu. Ang damit po ng banal na Espiritu, yun lang po yung magtatakip sa kasalanan natin. Yan lang po yung magtatakip sa karumihan natin. Kapag wala po yan, wala po makikita po ang ating kahubaran at tayo po ay magiging kahiya-hiya. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Ang ibig sabihin, meron tayong mata, pero maaaring hindi tayo nakakakita. Ang dami pong simbahan, ang dami pong Kristiyano na hindi pinag-uusapan yung mga pinag-uusapan natin. In fear, baka maka-offend. In fear na baka makatakot. Pero kailangan natin itong pag-usapan because this is so necessary. Ang gamot po na sinasabi niya ay ang wisdom ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos, na hihingin natin sa Kanya para tayo pong, ang mga mata natin ay mabuksan. Ngayon po, kaya po, iba ang excitement mo o iba ang response mo sa ibang tao pag may ibang sitwasyon kasi po, nagdedepende po yan sa pagkakabukas ng mata. Kunwari, nagkaroon po kunwari, ang sabi po nila, by today or tomorrow po pwede pong i-bomb ng US at Israel ang Iran. And by the following days, pwede pong mag-retaliate ang Iran to bomb US po. Tandaan po natin sa Book of Revelation, hindi po masyadong binanggit ang United States. Ang ibig sabihin, there is a high chance na mapupura sila sa mundo. Hindi sila mawawala po yung legacy nila kasi po, magkaka-nuclear bomb sa kanila. Okay? So kung ganun tayo kalapit sa mga sitwasyon sa event na ito, kapag nakita ng isang tao na ibobombahin ng Iran ang US o bobombahin ng US ang Iran, ang may spiritual discernment, sabi, praise God, malapit nang dumating ang Panginoon, nawa ingatan ng Panginoon ng mga anak niya sa US at sa Iran, di po ba? Yun po ang response ng taong bukas ang mata. Ngayon kung ang tao po sarado ang mata, naku po, saan tayo magtatago? Anong gagawin natin? Paano mga bata? Paano ang buhay? Ang pag-aaral, ang pagkain, ang hanap buhay? Magkaiba po ang response ng taong bukas ang mata sa hindi bukas ang mata. There is always hope sa taong binuksan ng Panginoon ng mata. Hindi po kayang palungkotin ang isang taong bukas ang mata, ang binuksan ng Panginoon, dahil lagi pong Panginoong Diyos ang nakikita niya. Lagi pong Panginoong Diyos ang nagiging pag-asa na. Kaya nga po tinawag na Blessed Hope ang Panginoong Jesus. So, discernment, when our eyes are spiritually opened. Kaya po, alam niyo po, sasabihin mo na, meron akong
video sa inyo, isa po siyang satanista for 25 years na po. Maiksi lamang po ang clip na to, pero gusto ko pong makita ninyo na kung paano po nabuksan yung kanyang mata. Panoorin po natin. Maiksi lang to, kaya po pay attention po, ha? Hi, Simon. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. And then suddenly, yeah, he was there, like in front of my face. Who was there? Jesus. And because I've never believed in Christ up to that point. And being extremely scientifically minded and an atheist and all those things, I said no. Like, this is either a demon playing a trick with me, or I am hallucinating. I said to him, I'm scared, and he flooded me with love, with so much love. And I said to him that I don't believe it, I can't believe this, because I've looked for this my whole life. I said, well, God, you've never opened yourself up for it. Isa pa po, panoodin natin ulit. Hi, Satan. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. And then suddenly, yeah, he was there, like in front of my face. Who was there? Jesus. And because I've never believed in Christ up to that point. And being extremely scientifically minded and an atheist and all those things, I said no. Like, this is either a demon playing a trick with me, or I am hallucinating. I said to him, I'm scared, and he flooded me with love, with so much love. And I said to him that I don't believe it, I can't believe this, because I've looked for this my whole life. I said, well, God, you've never opened yourself up for it. Hallelujah. Ito pong tao na to, ano din po siya, part of the LGBT community po. Satanist po siya for 25 years. At yung isang araw na gumagawa siya ng ritual, nagpakita ang Panginoong Yesus sa kanya. At nabuksan po ang kanyang mata. At na-convert po siya. At ngayon po, siya po ay kasama na ng simbahan sa pagbabaptid sa mga part din po ng mga kulto. So, walang imposible sa pagpapalaya sa isang tao. Maging Satanist nga po napapalaya, tayo pa kaya? Sa mga pagkakabihag sa atin, sa pagiging alipin sa atin, tayo pa kaya? Ang mga dinaranas natin ngayon, yung maaaring may dumaranas ng takot, o pagkakasakit, o pag-aaway, o pagkakawatak-watak ng pamilya, o pagkakabaon sa pinansyal, o hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Ang lahat po ito ay bondage. Ang lahat po ito ay inilagay ng kalaban. At talaga pong iisa lamang ang sagot sa lahat ng ito, ang Panginoong Yesus lamang po. Kung hindi po natin sasalagsikin ng Panginoong Yesus, hindi po tayo lalaya. Ang purpose po ng gospel, para po sa atin po, ang sabi po, di po ba, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi. Sa totoo po, ang mga nakabihag ngayon, ang mga alipin ngayon, kung ano man ang umaalipin sa atin sa mga oras na to, inaapi-api po tayo, binubuli-buli po tayo, kinokontrol-control po tayo ng mga bagay na ito. Kaya po kapag hindi natin inirecognize na tayo ay alipin ng mga bagay na to, wala pong mangyayari po. Ang kalayaan po ay hindi pwedeng makamtan ng lahat. Hindi pwedeng makamtan ng lahat ang kalayaan. Pakinggan, basahin po natin kung bakit ha.
Sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So ang kalayaan po ay available lamang sa mga taong naghahanap, sa mga taong nagsasaliksik, at sa mga taong nagpapatuloy, at sa mga taong gumagawa. Kasi po, hindi obrang makalaya ka na minsan mo lang narinig nakalaya ka. Ang sabi po ng Satanist na yun, 9 na buwan po na pinalaya siya. Kasi ang demonyo, balik ng balik, ng balik, ng balik, ng balik, ng balik sa loob ng katawan niya. Ang mga demonyo pong nag-o-oppress o nag-take over sa atin, hindi madaling palayasin. Ang demonyo sa bahay mo, ang demonyo sa relationship nyo, ang demonyo sa pagkatao mo, sa pagkatao ko, hindi yan madaling aalis. It will take time. It needs commitment. Kaya dapat tayong magpatuloy. Kaya dapat tayong magpatuloy hindi lamang sa pakikinig, kung hindi sa paggawa. Naranasan na ba natin ang tunay na kalayaan? I am asking you this question. Naranasan na ba natin ang pagiging tunay na malaya? Ask this sa mga sarili natin. O meron pa talagang mga bagay na bumibihag sa atin. Ang sabi ng Panginoon in 2 Corinthians, ang Panginoong binabanggit dito ay Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Are we free? Free ba tayo? Ang ating bang utak ay malaya o bihag ng mga kung ano-anong kasalanan? Ang ating bang puso ay malaya o bihag ng anong karumihan? Ang ating bang pamilya ay bihag ng demonyo sa mga oras na to? Ang ating po bang relationship sa ating asawa? Ang ating po bang relationship sa ating anak? O ang ating pong financial po ba ay bihag ng demonyo sa mga oras na to? The Lord can set us free. Pero kailangan po ng commitment. Paano tayo mapapalaya ng Panginoon? There is a bondage. Alam natin yan. Without us saying yes, without us saying no, there is something that is within us that is enslaving us o umaalipin sa atin hanggang sa mga oras na to. The Lord and you know. The Lord and I know. Si Lord po ang nakakaalam. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito na hindi kayang palayain sa kautusan ni Moises. Minsan, iniisip natin na ang Diyos, sige, nandyan ka, Diyos ka, sige, may Jesus talaga. Pero, basta, nandyan ka lang. Pero, ang sinasabi po kasi dito, sa pamamagitan ni Jesus, yun po bang tunay na makikilala natin si Jesus? Diba? Tatanungin ko kayo, sino ang nakakakilala kay Jesus? Lahat tayo pwedeng magtaas ng kamay. Pero, next question, sino ang may tunay na nakakakilala kay Jesus? Yung alam ang puso niya, damdamin niya, plano niya, galit niya, pag-asa niya, yung nalalaman ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya, ikinagagalit niya, ang mga bagawin niya sa mga susunod na araw. Sino ang nakakakilala sa Panginoong Yesus sa ganong antas? Hindi po ba? So napakalaki po ng pagkakaiba. Ang plano ng Panginoon
Ang plano ng Panginoon, nung ipinanganak tayong lahat, ganito po, di ba? Nagkasala si Adan, lahat po tayo ay nasa kingdom ng kadiliman. Lahat po yan, no exemption. Ako, ikaw, tayong lahat ng ipinanganak. Nasa kingdom ng kadiliman. Pero ang sabi in Colossians 1:13 to 14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, nung nag-aalay po ang Panginoong Hesus ng kanyang dugo, pinatawad na po tayo. Kailangan na lamang po nating tanggapin yung kapatawaran na yun at ipamuhay. Ano mo po yun? Hindi na tayo dapat nalilinlang ng kalaban na naaalipin pa niya tayo, na nagkakaroon pa siya ng authority sa buhay natin. Kasi malaya na nga tayo. Kaya nga kailangan alam natin yung kakarapatan natin. So, nananampalataya tayo kay Jesus, alam ko na namatay siya para sa akin. Kapatid, dapat malaya ka na. Dapat wala nang bumibihag sa iyo sa mga oras na to. Dapat walang pabigat sa buhay mo. Walang pabigat sa puso mo. Walang nagko-control sa gawa mo. Ang lahat ng gawa mo is to glorify the Lord lang. Yun lang, period. Pero hindi ka na nadadirektahan ng mga anumang bagay. Amen? Kasi pinalaya ka niya hindi lang sa kasalanan. Pinalaya ka rin niya mula sa kamatayan. Ang isang anak ng Diyos hindi mamamatay. Hindi mamamatay forever. We may die physically, pero ang anak ng Diyos bubuhayin muli and will be with Him for eternity. Yun po ang kapangyarihan ng pagpapalaya ni Kristo. Yun po ang kapangyarihan na dapat na-enjoy nating lahat. Yun po yung kapangyarihan na dapat ginagamit ng bawat Kristiyano. Pero bakit ang daming Kristiyano hanggang ngayon bihag pa rin ng kasalanan? Hindi po ba? Bakit ngayon ang dami pa rin Kristiyano? We have to know our rights. We have to know kung ano po yung yun pong karapatan natin bilang mga anak ng Diyos na pinalaya niya. Napakaganda po ng verse na to in Romans chapter 6, verse 6 to 7. Paano po natin na namnamin natin? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya muli sa kapangyarihan ng kasalanan. So, di ba, tayo po ito sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. This is talking about dying to one's self. Dying in his own flesh. Nung ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama tayong ipinako. At nung ipinako tayo, namatay din ang hilig ng ating laman. Kaya nga ang sinabi, ang namatay na ay nakalaya na. Ang ibig sabihin, yung kamay na nakabandage mo, na nakakadena mo, nung dumanak ang dugo ng Panginoong Hesus, natanggal na yun. Nawala na yun kasi namatay na nga tayo. Ang question nga is, tunay nga bang namatay ang ating laman kasama sa pagkakapako ng krus ng Panginoong Hesus? Ano po? Mayroon pong, di ba ang sabi po ang ang alipin ay hindi pwedeng magpalaya, yung sa binasa natin kanina. Pero ang anak, kapag pinalaya ka na nga talaga. Meron pong napakalaking pagkakaiba ng anak at ng alipin. Ano po ang pagkakaiba ng anak sa alipin? Kunwari, meron pong isang mayamang lalaki, meron po siyang anak na lalaki, at meron po siyang aliping lalaki. Di ba ang alipin hindi nakakapag-decide, kaya lang siya lamang po ay sunod ng sunod. So anong pagkakaiba, di po ba? Napakalaki. Di po ba?
lahat po tayo ay nanggaling sa slave. At lahat po tayo ay mayroong biyaya na po pwedeng maging anak. Hindi lahat ng mga slave ay nagiging anak. Dahil hindi lahat ay kumikilala sa Panginoong Jesus. Na po? So napakalaki ng pagkakaiba. Ang alipin, walang desisyon, pero ang anak, kapag sinabi niya sa tatay niya, ginagawa yun ng tatay niya, hindi po ba? Ang alipin, kung ano lamang po yung kanyang ilalagay sa kanya, yun lamang ang sa kanya. Pero ang anak, kung ano ang sa tatay niya, yun rin po ang sa kanya. Di ba? Napakalaki po ng pagkakaiba ng alipin at anak. Tatanungin natin ngayon, ano ba tayo? Alipin o anak? Anak. Sino po ang anak dito? Anak ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Pansinin po natin ang sabi po in John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At pansinin natin yung the truth. Kapag po sinabing I am the truth, ay sabihin po yan, nag-iisa. Kapag po sinasabing I am a truth, katotohanan ako. Pero pag sinabing the truth, nag-iisa. The legendary, nag-iisa. The maestro, yan, nag-iisa yan. Kapag sinabing the truth, nag-iisa lang po. So sabi niya, makikilala mo ang katotohanan. Ano po? Balikan natin yung ating main verse na po. Sabi, di ba? Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino ang katotohanan? Ang Panginoong Jesus. Unless makilala natin ang Panginoong Jesus, hindi natin malalaman ang katotohanan. Na-realize ko po na sa mundong ito, wala talagang totoo. Sino po ang naniniwalang may nakapunta sa buwan? Hindi po ba nakalagay sa textbook natin na nakapunta po sa buwan si Neil Armstrong? Recently po, inamin po niyang hindi totoo. Sino po ang naniniwalang tumatangkad ka sa cherry fir? Yun ang nag-cherry fir dito. Mag-vitamins. Tumangkad ba kayo sa vitamins, di ba? So, hindi din po yung totoo. Kasi kung ano lang po talaga yung height natin sa family natin, yun lang talaga. Alam nyo, we were trained to think in a certain way. Kailangan po mapasunod nila tayo sa pag-iisip natin. Sabi ko, bakit ang mga pasyente kasi, bigyan mo naman ako ng vitamin sa buto. Vitamin sa buto? Bigyan mo naman ako ng vitamin sa ugat. Vitamin sa ugat? Bigyan mo ng pampagana daw. Pampagana? Sarap-sarap kumain. Hindi na kailangan ng vitamin C. Bigyan mo ako ng pampatangkad. Hindi totoo yun. Sige, humanap ka ng napatangkad ng cherry fir. May kilala ba kayo? Wala, di ba? Kasi hindi nga po siya totoo. Bakit ang mga lolo't-lola natin wala namang cherry fir dati? Di ba? Sino ang lolo't-lola nyo naka-cherry fir? Wala. Di po ba ang mga lolo't-lola natin gulay, prutas, laro sa parang, laro sa bukid. Yun po ang kalusugan, di ba, Tatay Rico? Hindi po sana. So, we were made to think that way. Ngayon, kapag naintindihan mo, na apart from Lord Jesus, hindi mabubuksan ng mata mo at hindi mo malalaman ang katotohanan, may chance ang habang buhay tayong magiging alipin. Di po ba? Hindi natin malalaman yung napakagandang biyaya ng Panginoon na pinalaya niya pala tayo, di po ba? Napakaganda, ano po? Ito po pong isang napakaganda. Sa verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. Di ba? Sa habang panahon. So, habang panahon, kahit alipin, kahit 100 years kayong magkasama, mananatili po siyang alipin. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Ang anak, magkamaliman, madapaman, o magkaroon man ng mga magagawang hindi tama, siya po ay mananatiling anak. Hindi na po forfeit ang karapatan at ang
patawad. Kaya nga sinabi kung anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga ay magiging tunay na malaya. So, walang ibang, ang Panginoong Hesus po ang tinuturing dito. Dahil ang sabi nga po, malaya na tayo kung anak ang nagpalaya sa atin. I wanna end in this story na po. Sinong gusto ng ganitong mansion? Diba? Ang ganda po, no? May pool. Tapos nakaangat ka pa sa lahat. Totoo daw po ito eh. Biggest mansion daw po ito in 2014 o 2024. Yan po. Siguro di na kayo magkakitaan yan, ano? Kailangan laging may walkie-talkie. Oh, ganda. Lumipas na yung maghapon, di mo pa rin nakita yung AI. Sabi mo totoo eh, na ano. Pero okay lang. Ang mahalaga yung kwento behind this. Ito po. Kunwari po, meron pong isang mayamang lalaki na nandyan sa loob ng bahay. Okay? Tapos po, meron din po siyang anak. Okay po. Ngayon, ang mga tao gustong pumasok dyan sa loob ng bahay na yan kasi nakakaakit at napakaganda po ng bahay, hindi po ba? So, maraming mga mabubuting tao na nagsasabing, pwede bang pumasok? Hindi po kami magnanakaw dyan. Gusto lang po namin ma-enjoy yung view. Tsaka gusto lamang namin ma-appreciate yung mga ornaments dyan, yung mga design dyan. Na po, sa palagay niyo po ba, papayag ang mayamang lalaki na pumasok ang mga tao o kahit na sabihing mabuting tao ka, papapasukin ka ba dyan? Hindi, di ba? Hindi ka papapasukin. Ngayon, tingnan natin. Merong isang lalaki na madungis, na hindi naman mukhang mabait, pero sabi niya, pwede po bang pumasok? Kaibigan ko po yung anak ng may-ari dyan. Tinawag mong guard yung anak. Kinonfirm nung anak na kaibigan niya. Pinapasok yung lalaki. Bakit? Dahil kaibigan niya yung anak. Nakapasok siya hindi dahil mabuti siya, kung hindi dahil kilala niya yung anak. Just the same way, sa kaharian ng langit, makakapasok tayo hindi dahil mabuti din tayong tao, kung hindi dahil kilala natin ang kanyang anak. Amen? Kilala po ba natin ang kanyang anak? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo and let us sing this song again. Kung meron pong mga bagay na umaalipin sa atin o mga bagay na bumabagabag sa atin, iwanan na po natin yun. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Panahon na po para kunin natin ang karapatan natin bilang mga anak. I-enjoy mo ang kapayapaan ng isip, i-enjoy mo ang kalusugan, i-enjoy mo ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Bigyan natin ng puwang ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Huwag nating isara ang ating mga pinto. Kung sakaling hindi natin naintindihan o hindi natin naunawaan ang ating mga ginawa o mga sinabi, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon para buksan ang ating mata. Dahil tayo ay dapat nakalaya na. For whom the Son sets free is free indeed. Ang mga nangyayari sa ating buhay ay hindi aksidente. These are very intentional. Itong lahat ay mga balakid ng kalaban o balakid ng mga binanilagay sa ating mga buhay. Hallelujah. Nandito ka ngayong umaga na ito for a very special reason. Hindi aksidente kung bakit tayo ang nagkasama-sama ngayon, for God has a message for you. Tandaan po natin that God is very personal and intentional. Walang aksidente sa Panginoon. At ang bawat isa sa atin na nakakarinig ng mensahe na to,
ay dahil po intensyon ng Panginoon na marinig natin ito at buksan ang ating mga puso. Buksan ang ating mga mata. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, kagaya ng isang satanista na nilunod siya ng pagmamahal ng Panginoon. Ano man ang kasalanan na bumabalot sa atin, o ano man ang mga bagay na umaalipin sa atin, aminin natin at isuko natin sa Panginoon. Tandaan natin, walang perpekto at walang malinis sa atin, walang mabuti kundi ang Panginoong Hesus lamang. Tinawag ka ng Panginoon, gusto Kanyang baguhin, gusto Kanyang gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako. Ang pinili mo kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, hinakin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako. Ang pinili mo kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan, hinakin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo'y tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo'y tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah.
Hallelujah. Kapatid, the Lord has been chasing you. Hinahabol ka niya ng matagal. Hinahabol ka niya ng kanyang pagmamahal, and He want to show you how much He loves you. At gusto niyang ipakita sa iyo kung ano ang mga inihanda niya para sa kanyang anak. Kung naaalipin ka man sa mga oras na to, may mga bagay na umaalipin sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa hanap buhay mo, o may umaalipin sa mga relationship mo, o may umaalipin sa puso mo, sa katawan mo, sa isip mo, surrender it to yourself. Hallelujah. Surrender it to the Lord our God. Puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Kapatid, kung ikaw ang anak na hinahanap ng Panginoon, kung ikaw ang anak na matagal niya nang hinahabol, kung ikaw ang anak na gusto niyang palayain sa lahat ng klase ng mga pagkakabihag, kung ikaw ang anak na gusto niyang yakapin at iparamdam sa iyo ang pagmamahal, taas mo ang iyong kamay right now at idadalangin natin sa Panginoon ang iyong kalayaan. Idadalangin natin sa Panginoon ang freedom na inaalay ng Panginoong Yesus para sa kanyang mga anak. The Lord wants a relationship with you. Tinawag ka niya ngayong umaga. Pinapunta ka niya ngayong umaga upang maranasan ang kalayaang inihanda niya sa iyo. Tama na ang pang-aalipin, tama na ang lahat ng pagbibihag, tama na ang ginagawa ng demonyo dahil binuksan na ng Panginoon ang iyong mata at ngayon ay nakikita mo na ang katotohanan ng biyaya ng Panginoon. I am calling on you right now to come forward, please. If you want to be set free from something, ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Iniimbitahan kita sa harapan upang maipanalangin namin. Iniimbitahan kita, lumapit ka kapatid, if you want to be set free. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. This is about your salvation, this is about your freedom. Kung ano man ang mga nag-aalipin, mabigat na pakiramdam, galit, tampo, hinanakit, pain, physical, emotional, and spiritual. I am calling on you right now. Huwag mong hayaang alipinin ka ng demonyo sa mga oras na ito. The Lord is offering you freedom. Kindly go right now in front and we will pray for you. Come on, church. The Holy Spirit is here and He is calling you. Move forward in faith. Hallelujah. Move forward. We know that you have something. Let us pray for you. Hayaan niyong gamitin ng Panginoon ang pagkakataon na to set you free. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang mga bagay na umaalipin mo, mabagabat, ay pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. We set the captives free in Jesus' mighty name. Hallelujah. We declare the freedom of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit sa bawat anak niya na nangaalipin. And we declare freedom. Freedom sa pagkakasakit,
freedom sa pinansyal, freedom sa kalusugan, freedom sa espiritual, freedom sa pag-iisip, freedom sa puso. We speak freedom for Jesus is Spirit. The Lord is a Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. We speak healing in Jesus' name. We speak deliverance in Jesus' name. Ang lahat ng mga gawa ng kalaban na yan ang pinuputol sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. We speak healing. We speak freedom. Ama, hindi na kami pumapayag maging alipin, Lord. Ang mga sakit ng kalooban, ang mga pag-iimpot, ang mga sama ng loob, Lord. Ang mga bagay, ang mga inggit, Lord. Hindi namin pinapayagan na maging alipin kami, Lord. Maging ang cellphone, pinaputol namin ang kapangyarihan mo sa aming buhay. Gagamitin namin ito to proclaim the word of the Lord. Hindi kami maaalipin ito. Ano mang takot ay pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Fear of death, pinapalayas ka namin agad sa pangalan ni We cast every demon out sa aming buhay. We cast every demon out sa lahat ng aming mga pinag-hahawakan. Ano man ang hinahawakan ng demonyo sa mga oras na to, ay pinatitigil namin sa pangalan ni Jesus. We set the people free. We set the people free to the blood of Jesus Christ. We speak freedom. We speak healing. We speak healing.
iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Let this be our anthem. Sa iyong yakap, Ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. sa iyong yakap, Ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap. Hallelujah. Ama, kilala mo po ang mga anak mong nandito sa harapan, Lord God, surrendering their lives. Ama, ano man po ang kabigatan na dala-dala nila, ano man po ang mga lumaalipin sa mga anak mo, Panginoon, Lord God, ano man po ang mga alalahanin na bumabagabag, nagpapabigat ng puso, O God, kumokontrol sa amin, hallelujah, ang mga bagay na itinanim ng demonyo, Panginoon, Lord, na hanggang sa mga oras na ito ay naghahari pa sa aming mga buhay, Panginoon. Isinusuko po namin ito sa inyong harapan, Panginoon, Lord God. And we repent, Lord. Hallelujah. Humihingi kami ng tawad sa pagpapaalipin sa demonyo, Panginoon, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Grant us the power, Lord, na mapagtagumpayan ang lahat ng pang-aalipin na ito, Panginoon, Lord God. Bigyan mo kami ng power, Lord God. Gamitin mo kami para sa kaluwalhatian mo, Lord. Enough is enough, O God. Tama na ang pang-aalipin ng demonyo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, we speak, hallelujah, deliverance, O God. Revelation, Lord, power of the Holy Spirit that is going to flow right now. In Jesus' mighty name, hallelujah. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ang mga anak ng Diyos na ngayon ay naaalipin, gusto mo bang tanggapin ng Panginoong Hesus upang mula sa pagiging alipin, ikaw ay maging anak ng Panginoon at maranasan ng kalayaan na kanyang inihandog? Taas mo iyong kamay if you wanna accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung gusto mong i-rededicate ang inyong buhay sa Panginoon to stop the oppression of the demons in this world, taas mong iyong kamay, kapatid. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Sundan mo ang maigsing panalangin na ito. Mahal na Ama, sabihin mo ito ng
malakas at bukal sa iyong puso if you wanna accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Mahal na Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tulong dahil hindi ko kayang kumawala sa mga bagay na umaalipin sa akin. Salamat sa Panginoong Hesus na nabuhay, nagpakasakit, namatay, at nabuhay namang muli para sa aking kaligtasan. Tinatanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. At mula ngayon, inaangkin ko ang kalayaan na nagmumula sa Panginoong Hesus. At kailanman, hindi na ako magpapaalipin sa kahit anong pamamaraan. Mula ngayon, hanggang sa iyong pagdating, gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian at wasakin mong tuluyan ang ginawa ng kalaban sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking anak, sa aking asawa, at sa lahat ng aking nasasakupan. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos naman. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah.